Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga bansang kasapi ng ASEAN na paigtingin ng pagtugon sa mga itinuturing na transnational challenges. Habang ito umano ang nakakapekto sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. Nahaharap ang mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations sa lumalalang transboundary problem. Sabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ASEAN-Japan Summit, nagdadala ng panganib ang mga aksyon sa silangan at katibugang bahagi ng karagatan ng China. Inaangkin ng China ang halos buong karagatan gamit ang 9-dash line, salungat sa 2016 arbitral ruling kung saan iginiit ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Taliwas din ang ipinupunto ng China sa territorial claims ng Vietnam, Malaysia at Brunei, mga bansang miyembro ng ASEAN. Kaya hinikayat ni Pangulong Marcos ang mga leader ng bansa na panatilihin ang seguridad, kooperasyon at territorial integrity. Mariing ipinanawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mabilis na pagbuo ng Code of Conduct para sa kapayapaan sa West Philippine Sea. Binanggit niya yan sa harapan ng mga ASEAN leader at Chinese Premier Li Qiang sa ginawang 27 ASEAN-China Summit. Ikinalulungkot ng Pilipinas ang patuloy na karahasan ng China sa West Philippine Sea, tulad ng pambobomba ng tubig, pagbangga sa mga barko at pananakot sa tropa ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Labag ito sa mga international law, kaya napapanahon na raw na talakayin ang geographical scope, relasyon ng Code of Conduct at ng Conduct of Parties in the South China Sea. Dapat anyang maging seryoso sa pagtugon sa paghupa ng tensyon sa West Philippine Sea. Kaugnay niyan, hiniling ni Pangulong Marcos sa bilateral meeting kasama si Canadian Prime Minister Justin Trudeau na patuloy na suportahan at i-endorso sa Group of Seven o G7 ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang G7 ay mga bansang may pinakamalalaking ekonomiya na kinabibilangan ng Canada, Japan, Estados Unidos, France, Germany, Italy at United Kingdom. Habang pinasalamatan naman ng Pilipinas ang Australia sa walang humpay na suporta sa maritime security at rule of law. Isa ang Australia sa mga bansang lumahok sa joint patrol ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Malugod na tinanggap ng punong ehekutibo ang comprehensive partnership ng ASEAN at Korea. Umaasa siyang magbubunga ito ng kapayapaan at stability sa rehiyon, lalo na sa maritime security at pagprotekta sa marine environment. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.